kailangan ng tulong ng gobyerno. Kung hindi dahil sa mga partnerships na ito, hindi natin mapupuntahan yung mga lugar na mga underserved communities natin. Mahalaga na pantay-pantay at lahat ay inklusibo. At inklusibo ang ating mga proyekto sa Office of the Vice President. Thank you, VP. And also, VP, in your speech, you mentioned that Pasidungog is not merely a celebration, but it's a reminder as well of our responsibility. So ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector, and of course paano po makakatulong even mga tuang mga yanunghuan sa pagkabot sa tuang mga pangandoy po? Yes, oo. It's a celebration of partnership, but lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin how do we move forward, kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo mas makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan, and of course, paano natin magawang maging stable, Yan ang ibig kong sabihin sa inyo. Ha? Si VP Sara po, strong. by the way, si VP Sara po, kahit may selebrasyon, ha? Ang isang gobyerno, kung mag-create ng selebrasyon, sabi ni VP Sara, we also consider yung mga taong bayan na naghihirap ngayon. Sometimes the government will celebrate kung merong mga successful na mga proyekto, successful na mga event na natutugunan ng gobyerno. So, itong mga celebration na ito, ang ibig sabihin nito ay recognizing the government officials kung ano yung mga mabuting nagawa. And this will serve also as the motivation na ang mga government official natin mag-strive hard to help the Filipino people. Pero sa kabilang banda, sabi ni VP Sara na kahit may celebration tayo, we also want to consider those people na yung hindi pa natutugunan ang mga problema. Okay? Kaya nga, lagi nating sinasabi sa administrasyon ni PBBM na yung mga pa-concert nila, yung mga sa loob ng Malacanang, yung laging nag-party-party sa loob ng Malacanang, pati yung mga tinatawag nating mga fashion show, tapos marinig na lang natin na si PBBM nanonood ng mga concerts. Ang mga Duterte po, they are very sensitive ng mga ganitong galaw. We gusto natin yan. Pero i-consider natin na may mga Pilipino na naghihirap. May mga Pilipino na nagluluksa. Ha? Sa mga problema ng Pilipinas. So as much as possible, no? Ibagay-bagay natin, no? Kung ating matatandaan, ha? Si Duterte nga, no? Nung time na siya yung presidente sa Pilipinas, nung dandun siya sa Malacanang, ayaw niyang tawagin ang Malacanang ng Malacanang Palace. Gusto niyang tawagin People's Palace. 'Di ba? Kasi na ano siya para siyang nakokornihan na siya yung presidente, nandun siya sa palasyo, na para siyang hari. Ayaw ni Duterte yan. Gusto niya People's Palace. Atin ito. Oh, ganyan ka-humble ang Pangulong Duterte. At isa pa, ha? Yung mga kinakain ng mga nagtatrabaho sa Malacanang, pati mga government officials, mga gabinete ni former President Duterte, ang kinakain nila is very humble, no? Hindi yung magagarang pagkaon, dahil alam po ni Presidente Duterte na mayroon ring mga pobreng mga kababayan natin na naghihirap. So as much as possible, ayaw niyang kumain ng mga magarang pagkain kasi nakokonsensya siya sa mga pobre nating mga kababayan nandun sa bukid
na nagugutom. Di ba? Pero itong administrasyon na ito kay PBBM, wala silang, they are so insensitive. So, tama yung sinabi ni VP Sara, even if this is a celebration, we also want to consider those mga kababayan natin na naghihirap rin. Okay? So much with that. Continue, VP Sara. Paano ba to? Year para sa at inklusibo ang ating mga proyekto sa Our responsibility. So ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga kawani ng gobyerno and even sa private sector, and of course paano po makakatulong even mga tuang mga yanunghuan sa pagkabuot sa tuang mga pangandoy po. Yes, oo. It's a celebration of partnership, but lagi nating isaisip na mas marami pa ang nangangailangan. Kaya kahit may celebration tayo, isipin natin Kahit may celebration tayo, how do we move forward, kung nasaan tayo ngayon at paano pa tayo makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating mga kababayan, and of course paano natin magawang maging stable, strong. ako dito na-appreciate ko yung ginagawa ni VP Sara dito. Okay? Ako, VP Sara, nagpapasalamat kami sa inyo kasi every time meron kang ginagawa, kinukonsider mo talaga ang taong bayan. Very good, VP Sara. That's very nice to hear of you. Okay? Ang ating bansang. Okay, next question, Mr. Gian Navarro, CCTN 47. May nga po senador nga numang inanigit sila kakuan. Yes, sa ako ang pagkahibalo, kung istoryahon na ako ang grupo ni former President Duterte, musulti sila nga gaandam Alam nyo, no? Ang ganda ng outfit ni VP Sara, no? I think may symbol itong kanyang outfit ngayon. Hindi lang ako so familiar with the cultural costume natin, okay? Pero may sinisimbolo yan si VP Sara. sila magdagan. Kung istoryahon po na ako ang maguwang nga si Pulong. So ito na yung sinasabi niya Kino-confirm po ni VP Sara ang mga magkakapatid niyang tatakbo at saka ang tatay niya. Ang Duterte, maingon po siya, andam siya nga mga dagan ng senador. Ug istoryahon po nako ang mga tao na nakapalibot sa ako ang manghod nga si Baste Duterte. Musulti po sila nga andam po sila or gaandam sila nga modagan og senador. Ayan, so magiging masaya ang mga DDS dito, okay? Sino ba namang hindi masaya? Tatakbo si former President Duterte, si Basti Duterte at si Pulong Duterte. Why is this important? Yan kasi ang malaking tanong. Why is this important sa mga DDS? Importante ito kasi alam natin na kapag itong tatlo ay mamuno na bilang government official, alam kasi natin na ang inuuna nila ay yung taong bayan. Okay? At alam natin na yung pera ng taong bayan ay hindi masasayang kapag itong tatlong mga Duterte ang maging government officials. Okay? Kaya importante yan sa DDS. Ang mga DDS po ay hindi lamang po nag-iisip sa kanilang sarili. Yung mga DDS ay nanalo yung aming mga DDS na politicians namin. Masaya kami. Hindi. Ang mga DDS po magiging masaya dahil matutulungan po ang buong mamamayang Pilipino kontra ka man sa mga DDS, kalaban ka man, oposisyon ka man, o makamarcos ka man, lahat bibigyan yan ng pagkakataon na mapansin lahat ang mamamayang Pilipino. Basta Duterte ang mamuno sa atin. And that's real talk. Saan ka ba nakakakita ng isang trabaho ng mga Duterte na naging palpak? Look at Davao now. Diba? So, happy tayo dyan. Other possible nga makauban sa line-up with the Duterte VP?
na ang yan ang hindi ko alam na kung meron pa silang mga kasamahan sa lineup, pero dahil ito ay assumption ko lang dahil si Pangulong Duterte ay galing sa PDP Laban, likely kasama din niya yung mga iba pang PDP Laban ng mga senador. Remember, ang PDP Laban po, marami pong mga tumiwalag. Marami pong naglipatan sa partido ni Tambaloslos at ni PBBM. So we have to think about that.